Umabot na po sa 69 ang firecracker-related injury mula noong December 22, batay po yan sa tala ng Health Department. At kabilang dito, ang 13 taong gulang na babae na naputulan ng daliri dahil sa 5-star. Saksi, si Marisol Abduraman. Katatapos lang ng Pasko pero nakakonfine sa Philippine Orthopedic Center ang 13 taong gulang na babaeng ito. Nawasak ang kaliwang kamay ng bata at naputol ang ilang daliri matapos masabugan ng pinagbabawal ng 5-star kagabi. Itong gitna sa kanyang palasingsingan, litaw na po yung buto eh. So, completion amputation na lang ang gagawin doon para maisara dahil nakalabas yung buto. Ayon sa kanyang ina, araw ng Pasko nagpaalam ang anak na lalabas. Pero ang sunod na niyang nalaman, isinugod na ang biktima sa ospital. Nagpaputok nga po siya. Yung paputok, hindi po... siya nagsindi? Siya po. Okay. Ano po. Tapos, siya po ang nagsindi. Kaso nung itatapon na po niya yung paputok, hindi daw po nawala, natanggal sa kamay niya. Dumikit daw po. Nagulat na lang po siya na sumabog na sa kamay niya. Sabi po din niya na medyo nakainom daw po sila. Hindi na raw magpapaputok ulit ang biktima na ikalawang kaso ng firecracker-related injury sa orthopedic. Boga naman ang sanhi ng pagkakalapno sa binti at hita ng 12 anyos na bata na isinugod sa Tondo Medical Center. Patient has 10% burn, so we noted the burns on the legs and extremities of the patient. Second-degree burn po sa patient. Sa mata naman ang putukan ng boga ang 13 anyos na lalaki sa Sarangani. Natamaan po ang kanyang mata gamit ang boga po habang pinapaputok niya yung boga sa kanilang bahay. Sa Zamboanga City Medical Center, edad 6 at 8 ang naputukan ng pikulo at bogas sa kamay. Sa Bicol Region, pawang menor de edad ang mga biktima. 4 ang sugatan dahil sa paggamit ng boga. 1 ang naputukan ng 5-star at 1 ang sugatan dahil sa whistle bomb. Sa tala ng Department of Health, 26 na kaso ng firecracker-related injury ang naitala ngayong araw. Kaya umakyat na sa 69 ang mga kaso mula noong December 22. Karamihan sa mga biktima, edad 19 pababa. Karamihan din, sila mismo ang nagpapaputok. 86% ng mga injury dulot ng illegal na paputok, particular ng boga. Hanggang January 6, code white ang mga ospital para sa posibleng dagsan ng mga mapuputukan at iba pang emergency. Handang-handa na nga ang Tondo Medical Center sa pagsalubong sa bagong taon sakali nga na mayroong mga dalhin dito na mapuputukan ng mga firecrackers. So, ayan ready na yung kanilang, anong tawag sa mga ganito to? Ito yung mga gloves natin, ma'am, tapos mga sutures. And then we have our gigliso and then bone cutter po para sa mga naputukan sa kamay. Tsaka napansin natin, meron din silang nakahandang mga itlog. Dok, bakit po may itlog? Kasama sa preparation. Usually, pag nakakalunok po yung mga patient ng mga paputok, usually nagbibigay po tayo ng itlog na white to avoid further poisoning po. Ayon sa DOH, nangungunang sanhi ng firecracker-related injury ang boga, 5-star at piccolo, nakasama sa listahan ng PNP ng mga ipinagbabawal na mga paputok. Hindi na lang nga may pwesto sa tindahan ang binabantayan, kundi pati ang mga nagbebenta online. Ang pinagbabawal na naman po talaga dyan yung pagbebenta sa online. Dahil alam naman po natin na walang inspeksyon ng gobyerno ito. Hindi siya katulad ng physical na yung pag-transport, siyempre walang security. So talagang ipinagbabawal po. Sa ngayon, 115 social media pages ang napatake down dahil sa nagamit daw para sa bentahan ng paputok. Mahigit 200 ang minomonitor. Mula December 6, 10 na ang arestado, kaugnay sa bentahan ng paputok sa social media. 2 ang arestado sa entrapment operation sa San Fernando, Pampanga. Iwasan na po natin magbenta ng mga paputok online dahil nandito yung ating mga kapulisan patuloy na nagmumonitor at magsasagawa ng operation. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.